Alright, for today's video is pag-usapan ho natin itong ginawang desisyon ni Mayor Basti Duterte na napakatapang, no? Napakatibay talaga ng kanyang paninindigan at prinsipyo nito mga Duterte talaga. Basta Duterte, the best talaga yan sila. So very fierce and very firm, no? Sa kanilang mga decision making na regardless kung magagalit ang sambayan ng Pilipino, magagalit ang mga, ibig sabihin magagalit ang mga Davaoenyo, wala silang pakialam doon kasi ang alam, basta alam nila na tama yung ginagawa nila, alam nila na para din sa ikabubuti ng mas marami, ng mas nakararami ang ginawa nilang desisyon at magpapasya, ay okay lang na magalit, ma-disappoint ang mga tao, no? So ito yung nangyari ngayon dito sa Davao City na hindi nga niya pinahinantulutan na buksan itong junction 2 ng Davao City Coastal Road dahil sa yung pinaka-exit and entry point sa may Rojas segment ay hindi nga talaga siya kaaya-aya, pangit ang itsura, wala talagang hindi siya aesthetic. Pero syempre yung aesthetic na yan, ano lang yan, pinaka-list priority na talaga yan. Ang pinaka first and foremost na talagang aim and ina-after talaga ng ating mayor sa Davao City ay yung safety ho talaga natin lahat. So dapat andun yun, no? Kailangan lahat ng mga bagay, mga facility natin dito sa Davao City, mga infrastructure, kailangan na ligtas lahat yan gamitin at daanan, which is yan talaga ay ang napapansin ko kahit kay BP Sara Duterte pa lang no, as mayor. Kay Tatay Digong naman nung araw na abutan ko na din naman, pero ano kasi yan kay Tatay Digong, mga linis sa kalsada, linis sa lahat, no, mga pasaway, basta cleansing yung kay Tatay Digong natin, deep cleansing matawag dyan. Basta grabe yung policy maker si Tatay Digong, tapos taga-implement din natin. Basta lahat yan sila Duterte. O magkano sila walang tulak kabigin sa mga yan, sa tatlo na yan na naglingkod dito sa Davao City as mayor, as shifting na mga Davaoenyo. So grabe itong ginawa ni Mayor Basti para sa safety talaga natin, which is totoo naman talaga. Unang-una nga ako observe ko doon parang kinikisyo ko yung sarili ko as a normal citizen na nag-o-observe kita paano or nakaka-obserba na kapag katulay talaga, I mean kapag daan, highway, coastal road, bypass road, dapat talaga yan, may ilaw dapat. So kayo dyan ng mga nanonood na hindi taga Davao City, tapos ngayon kung meron kayong kalsada dyan na walang ilaw, ibig sabihin yan may something sa inyong mayor. Maaring tulog sa pansitan, maaring inotel, o di kaya ay kurakot, ganyan, bubo, ganun, na naghalal kayo ng mayor na walang kwenta. So dito sa Davao City, yun nga bali walang ilaw, tapos walang tamang fencing, no, para sa gilid ng kalsada, walang mahuhulog sa gutter. Walang basta marami mga center lane markings, no, ng mga solid yellow line, no, ano pa man tawag doon. So walang ganun sa ating kalsada sa may Rojas segment, kaya ang nangyari hindi pa rin siya mabubuksan. Okay, so bakit ganun ang nangyari? Bakit tayo nagkakagulo sa Davao City ng panandalian, no? Na yan na nga, may nag-aabang tayo, isa tayo doon sa nag-aabang kasi sinabi nga ni BBM na passable na siya. At saka actually nung una pa lang, nung sinabi ni BBM na passable na by December 15, gulat nga ako doon at sa totoo lang ako nagulat doon, or na curious, nagulat, na shock, or like parang question mark talaga, no? Kini-question ko yun na sabi ko parang bakit niya sinabi yun, or bakit siya ang nagsabi. Sabi ko or pwede pala sila pala nakakaalam, like ang trabaho kasi na to kay Tatay Digong kasi to na project, build project, no, itong Davao City bypass road, coastal roads, and Samal Island bridge connector. So ngayon ang nangyari nung sinabi ni Bongbong Marcos by December 15, passable na by December 15 para makatulong sa mga taga Davao, ganyan, no. So ang as if yung gagoy, no. Ay nako. Anyway, so basta pag naalala ko talaga si Bongbong Marcos, ako'y naaasar, kaya pilit ko talagang iniiwasan kahit sa mga news sa Facebook, lahat, anything na andyan yung kanyang mukha, lalo na yung nagsispit siya, hindi ko siya pinapanood, ni-scroll ko pa agad, o di kaya mute, tapos diretso ako sa comment section, ganun. Hindi ako nanonood sa mukha niya, talaga ako naasar. Pasensya na kung ganyan yung ko. Ewan ko kung kayo ba. Kung kayo rin ba. Okay, so sabi ko pwede pala, parang sabi ko, in fairness may alam pala tong taong to, like parang for the first time ako narinig sa kanya na mayroon siyang
meron siyang declaration. O yun na yun, sabi nga niya na bubuksan na daw. O, passable na by 15. So syempre, baka ang tinutukoy niya, ang tulay lang siguro tinutukoy niyang passable. Oo, parang yun yun eh. Pero hindi yung buong junction to. Kasi sa isip ko, paano yun? Taga Davao tayo, alam natin na hindi talaga maayos yung Rojas segment. Kasi maraming mga issue no, sa right of way, sa mga nakatira doon, sa mga may-ari ng bahay. Pero yun, agad natin pinuntahan nga, day 5 pa lang. Tapos tinignan natin yung resulta, 11 days na pagmamasid natin doon. Talagang yun yung nagiging resulta, yun yung pinaka-the best no, na maipakita na sa atin sa Madlang people. So sabi ko, parang nagdedesisyon ito si Bongbong Marcos no, nagbutbuot ba? Pala desisyon, pabida-bida. O yan tuloy nagkakagulo no. So tama na yung ginawa ni Mayor Duterte, Basti Duterte. So ngayon, pag-usapan natin ang mga Duterte family no, kasi yun yung may kinalaman diyan sa thumbnail caption no. So Duterte brand of leadership or Duterte kind of leadership, 'di ba? So kita nyo napaka-firm, napaka-strong nila kapag ka sinabing hindi talaga. Ibig sabihin hindi na kumbaga kapag hindi pwede when the majority no, kung hindi man para sa lahat, if majority sa security is at stake talaga yan, hindi sila papayag, hindi nila yan pabubuksan, maghalo ang balat sa tinalupan. O hindi talaga sila papayag. Example ito si VP Sara Duterte, 'di ba, yung kanyang confidential fund, 'di ba? Talagang inipit siya ng inipit, dinikdik ng dinikdik no, lahat ng mga panggigipit sa kanya ginagawa na para lang talaga bunyag niya sino si Mary Grace Piatos, sino pa, yung mga ganun no, yung mga pangalan. Hindi niya talaga kasi it's a safety tawag nito. Ang safety ng mga tao na yon na nagtatrabaho sa intelligence agency o ano ba tawag dyan, mga intel, kasi confidential funds, diba? So hindi mong magbayad sa mga intelligence o ano pa man. So syempre may pamilya yung mga tao na yon. So yun talaga ang kasi kumbaga grabe yung pinaglaban talaga ni VP Sara Duterte no, yung trust, basta yung trust ng mga tao na tatrabaho sa kanya, yung nagbibigay ng mga impormasyon, kasi ganun yun yung trabaho sa intel, pagkakalam ko. Kung iba pa yan, wala na, kinanta na yan. Tingnan mo si Saldico, di ba? Talagang kahit pa best friend niya si Martin Romualdez, pero kita mo, di ba, kinanta. Kasi nagkalaglagan na, di ba? Kita nyo, ang pinagkaiba. Kay Saldico, laglagan akong laglagan. Pero tingnan mo si VP Sara Duterte, kahit yung mga tao na pwede naman sana niya ilaglag, kasi di naman yun kilala, di naman yun talaga siguro VIP. I mean, hindi siya ganun hindi ganun ka big deal. Ay, sorry pero ibig ko sabihin, hindi sila siguro mga politician, mga big names, mga celebrity o ano pa. No, hindi sila ganun ka-influential ng mga tao. So they're working secretly, sikretong buhay, payapa. So pero hindi sila give up. Hindi sila sinuko ni VP Sara Duterte. Pinaglaban talaga sila. So that's the kind of the Duterte. 'Di ba no? Kaya nakakatuwa magiging DDS, sa totoo lang. Hindi ako nahihiya na tawaging DDS kasi ang DDS kasi sa akin pagkakaalam, ay man para sa akin pag sinabing DDS kasi or ako isang DDS, ibig sabihin niyan meron akong puso at utak na gumagana. Oo. Yung mga kakamping kasi talino lang yata meron sila no, talino lang, walang puso. Kasi kung may talino, hindi naman talaga lahat ng pink din may talino. Oo, iba diyan lang, nakikibandwagon lang talaga sa mga tunay na mga professional na mga kakamping, pinklawan. Pero iba diyan nakikibandwagon lang kasi nga mga artista, celebrity ganyan. Kaano na rin sila kakamping, pinklawan, ganun, kakampwit. Pero masasabi ko na wala silang puso at utak. I mean, yung gumagana utak lang, hindi puso, no, hindi balanse. Kasi nga Geoprasis ganun. Namatayan yung mga bata, mga sanggol pa lang, ginahasan ng mga adik, pinukpok ang ng martilyo yung magnanay, yung mag-ina na natutulog sa kanilang bahay, nilooban ng magnanak ng adik dahil walang pang shabu, wala nang pang hit-hit, wala nang pang singhot. So nilooban yung isang bahay, natsyempuhan ang andon sa bahay na nakawan niya sana ay mag-ina, natutulog, 2 years old na bata ang babae at yun nga nanay, tapos yung natutulog sila tanghalin tapat no, sa pinaka safe na pinaka safe zone talaga nila yun, comfort zone, bahay. Nilooban sila, pinatay, pinukpok ng martilyo yung ulo, patay yung dalawa, yung mga ganon. Pero hindi yun inuusig, hindi yan pinagkukumahog, pinagsisigaw ng mga pinklawan ang pagkamatay ng dalawang biktima na yon, kundi ang isinisagaw nila yung pagkamatay nung pumatay nun.
Oo, yung pagkamatay ng kriminal dahil ng laban sa police manhunt operation, ganun. 'Di ba? So, asa ang utak nila? I mean, ewan ko, utak ba, puso, basta dapat kasi balanse yan, pero ang mga DDS tayo, nakatuwa sa atin kasi talagang kitang-kita natin. Meron tayong utak, meron tayong puso, meron tayong mata, tenga, lahat ng mga senses natin gumagana. Pinapakiramdaman natin ang mga Duterte, 'di ba? Kung talaga ba tama itong ginagawa nila. Oh, naiintindihan natin na grabe. Talagang mapapaibig ka talaga sa mga Duterte, mapapamahal ka, no? Talagang lalambot ang iyong puso at mamahalin mo sila gawa nung grabe yung policy making nila para sa atin, hindi para sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili. Pansin nyo, di ba? Yung lahat ng mga policies, example sa Davao City, ginawa ni Tatay Digong dito ay bawal mag-smoking sa lahat ng mga public places. Para kanino ba yung policy na yun? Hindi naman yung kila Sara Duterte, hindi naman yung sa kanya mga anak kila Pulong, hindi yung para kila Kitty, hindi yan para sa mga apo niya. Oo, isa lang sa mga kikinabang ang mga apo niya. Oo. Pero para sa atin yun, alam mo yun, pangmaramihan. Oo, para sa majority mga dabawin nyo. Oo. Diba, may anak ka, merong asthmatic, meron kang may mga asthmatic kang member sa pamilya mo, tapos pupunta ka ng public places. Diba, sasakay ka ng bus, may nagyosi, tatambay ka sa cafeteria or sa canteen, may nagyosi. Alam mo yung ganun, diba? May mga driver nagyosi sa kailang masasakyan. So masisingot, malalanghap mo yung usok, diba? Oh, yung mga smoker naman dito sa Davao, syempre magagalit yung mga yun kasi bawal magsindi sa mga tindahan. Bawal magyosi kung saan. Need ba talaga maghanap ng mga liblib na lugar at mga designated smoking area. Na yung designated smoking area ay open air. Oo, hindi siya walang bubong. So pag uulan, mababasa. Pag mainit ang araw, tirik, edi maiinitan, tutuyo utak nyo. So ganun talaga. Bisyo yan hindi yan essential Ganun. So pero sige, mayroon tayong kalayaan, pero yun nga lang, pahirapan. Ganun sa Davao City, diba? Yung liquor ban, ang daming nasasagasa ang mga natitinda, no? Pati mga taxi driver umiyak din dati kasi sabi nila ang mga taxi driver kumikita madaling araw, yung uwian na galing sa bar mga alas 4, alas 3, alas 5 ng umaga. Ngayon daw kung aagahan daw ng kasi wala na masyadong jeep sa mga ganyang oras, pero dahil nga sa maaga matapos yung inuman walwalan sa mga beer house, alauna pa lang labasan ng mga tao, so may mga jeep pa yung iba dyan na masasakyan. So sila daw ng mga taxi driver mababawasan ng income ng sahod nung kikitain. So sin with the owner sa mga mga beer house, dati daw kung magdamagan magwawalwala ng mga tao, meron daw silang kikitain like 10,000, basta sabi 10,000, may 20 mil daw, 20 mil ang kikitain magdamag, hanggang alas 5, ganyan. Ngayon, dahil sa meron liquor ban, alauna na lang ang nangyari, hindi na sila kikita ng ganun kalaki, nababawasan na sa mga 10,000 na lang. 'Di ba? So sila, umiiyak sila like nasasaktan or na-offend or talagang nasasagasaan yung mga yon. Pero iilan lang sila naman. Samantalang ang mga magulang kampante kasi yung mga estudyante ng mga anak sa Davao pinapaaral ay nagiinom, alam na nagiinom, pero at least may limit. May disiplina hanggang alauna lang. Ibig sabihin may pagkatapos sa alauna, lasing na o di alas 2:30, alas 2 sa bahay nakauwi na, tulog di ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gising na kasi alas 12 or alauna may pasok sa eskwela, ganun so kampante at saka marami kasing nagagahasa dahil sa lasing. Daming mga nataga dahil sa lasing nananaga, lasing ng gahasa, lasing ng hipo. Puro lasing, puro talaga kasi wala nang droga dito nung araw. Ngayon meron na tayong nakikita mga yun na nga yung hindi ba nakikita, pero sa comment section malalaman natin yun na nga yung mga oso-oso na driver sa Toril. Sabi nga daw ay ayaw sa face out, ganun. So sabi naman ng mga taga Toril na mga pasahero, sige, no to jeepney face out. Basta lahat ng mga driver ay buwan-buwan magpapadrag test. At pag yun ay nangyari, edi wala matitirang driver, halos lahat daw kasi na gano'n. Yung gano'n, so ibig sabihin pala existing. Hindi ko lang talaga alam. I mean, di ba, hindi ko lang nakita personal kasi hirap din naman kasi maniwalang di mo nakita. Pero sa ganong mga existing na mga comments, na kahit pasabihin natin na wala, comment lang yun, pero marami sila nasasabi about drug test, ganyan, parang mga lango daw mga driver ng oso-oso sa Toril. Nasa comment section na, sipagan nyo lang dyan, maghanap, marami dyan, yung mga oso-oso face out, marami doon. So yan lang so Duterte kind of leadership, Duterte branding, Duterte style of yun na nga, grabe yung political will nila. So salamat Mayor Baste Duterte.
Oo, medyo nakakalungkot man sa aming mga puso na hindi kami makadaan sa napakagandang Junction 2 na yan. Pero okay lang yan kasi susuportahan pa rin natin kayo. Namin kayo kasi kayo ngayong mayor at grabe nakatuwa hanga. At dadagdagan yung respeto namin sa iyo at paghanga, no? Dahil sa walang kaabog-abog mong pinigilan. The best ka talaga na mayor. So pinakita mo talaga sa amin dito na hindi lang na hindi ka no, you're not walking in within the shadow of your father and your sister, no? So talagang gumawa ka ng iyong sariling pangalan, gumawa ka ng iyong sariling patakaran, estilo ng pamamahala. So galing, matapang, very good. That's the kind of leader na kailangan natin sa Pilipinas. So kayo, kung meron kayong makitang ganyang potential sa isang mayor ninyo or tatakbong mayor, halal nyo yung mga estilong Duterte. Ganda yan.